ganda-ganda ng anak ko, no? Scarlett, ipagtimpla mo nga ng gatas si baby. Tatawagin ko lang yung nurse kasi magpapatulong lang ako magtimpla ng gatas. Kaya nga ako nag-asawa ng mayaman para mabuhay sa sarap. Tapos pag-aalagaan niyo ako ng baby, never. Ibinigay ko ang buhay ko para sa anak mo, Scarlett. Kung ayaw mo lang din sa kanya, akin na lang si baby. Wala tayong dapat ibang sisihin dito, kundi si Isabel. Siya lang yung kumuha kay Catherine. May, baka matagal-tagal bago ako makabisita dito uli, ha? Kailangan muna namin lumayo ni Baby Maya. Kasi ayokong makuha nila siya sa akin. Alam. $1 million kung maibabalik niyo sa akin ang aking apo. And another $1 million kung mahuhuli ninyo ang babaeng tumangay sa apo ko. Go! Find them! Yes, ma'am. Ito na po. Mama, sorry po Hindi ko naman kasi alam na magagawa sa atin ni Isabel to eh. Sana pala naghanap na lang kami ng ibang surrogate ni Javier. Sorry po. Don't apologize, Scarlett. Sabi mo nga, there is no one to blame here but Isabel. Galit ako sa babaeng yan dahil sa ginawa niya. Pero hindi ko rin maiwasan na hindi maawa sa kanya. Namatayan siya ng anak. Maaaring hindi na niya nakayanan. Na baka mawala rin sa kanya si Catherine. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis si Isabel Salvacion, suspect sa pagtangay sa nag-iisang apo ni Matilda Mercado, may-ari ng Pampangas Finance Incorporated. Sino mang makakakita sa suspect ay makakatanggap ng pabuya mula sa pamilya Mercado. ₱1,000,000 para sa pagkakabawi sa bata at ₱1,000,000 rin para sa pagkakahuli sa suspect. Kaya na pa nangyari sa kanya, Ma. Hindi pa rin yung dahilan para tangayin niya ang anak ko. Tara na, Jonas. Saan kayo pupunta, Javier? Tutulong kami sa paghahanap. Javier, ibalik mo sa akin ang apo ko. Sige po, Ma. Yan. Nag-iingat ka, ha? Huwag ka mag-alala. Tara na. Javier, ingat kayo, ha? Magkano po yung sombrero? 50. Pabili nga po isa. Ang laki naman ng reward. Swerte na makakita sa babae yung biglang yaman. Hi, baby!
siya na-update eh. Hindi daw sumasagot sa mga text niya. Eh, wala naman tayo mabibigyan na update eh. Jonas, pang 10 bus station ito pinuntahan natin. Isa na nakakita kay Isabel. Tama ba itong ginagawa natin? Sabi ni Scarlett, may kamag-anak ko si Isabel na pinapangasinan. Isa pa, malapit dun sa pinababa ng taxi driver ni Isabel. Javier, baka naman siya tingin tayo. Baka sakali naman tayo. Jonas, nauuwa ko. Pwede ka pang bumili muna ng mineral. Hindi ako nabala. Nasaan ka na, Isabel? Sa muda na lang ang anak namin. Ang cute ng anak mo. Inig, pwede makarga ng bata? Mahilig kasi ako sa mga bata. Sige po. May bibilin lang po ako doon, sige. ha? Baby, baby. Baby, Manang magandang tanghali po. Pwede magtanong? Opo. Nakita niyo po ba itong babaeng ito? May kasamang batang bagong panganak sa sanggol. Ay, pasensya na. Hindi ko po nakita. Okay, salamat po. Walang anuman. Miss, pwede magtanong? Nakita niyo ba ito? Hindi eh. Okay, salamat po. Ay, Ining. Andyan na yung bus na sasakyan ko. Andito na yung bata. Maraming salamat, Ining, ha? Sige, salamat din po. Bye-bye, baby. Nasaan yung mga polis? Sila sa kabilang dulo. Baka sakali sila makita si Isabel. May Isabel na yan. Isabel? Si Isabel! 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 John! Tawagin mo yung mga polis, ha? Ako nakahabol sa kanila! Yung hinahanap po nating babae nandun sa bus. Sige, sir. Hello, Ma? Hello, nakita ko na si Isabel, kasama niya si Catherine. Pursuing them now. Javier, anak, ba't hindi ka humingi ng tulong sa mga pulis? Inutusan ko na si Jonas para sa mga pulis. Eh baka makalis pa si Isabel eh. Javier, mag-iingat ka, ha? Sige na, tatawagan na lang kita pag nabawi ko ng anak natin. Boss. Ayun yung kotse ni Javier. Nakontak mo ba si Jonas? Nabawi na ba nila ang apo ko? Cannot be reached kasi mga cellphone nila, Emma. Hindi ko sila makontak dalawa. Sundan mo natin, pakibilisan. Sige, boss, pakibilisan po.
Bakit pa kasi ayaw matawagan eh? Ay, ano to? Isabel Salvacion. Isabel Salvacion. Wag! Ticket niyo. Po. Teka lang po. Mrs., lumang style na yan. Kung wala ko kayong pera, huwag kayong sumakay. Hindi po totoo po. Bumili po ako ng ticket doon sa terminal. Are, may baba! Kuya, ako na magbabayad sa kanya. Saan ka ba pupunta? Sa terminal. Sa terminal daw, pareho ko. Salamat. Saan na ba yun? Saan na yung... Diyos ko, saan na ba yun? Javier! Javier! Ma'am, si Sir Jonas daw po. Ako na. Hello? Jonas? Si Javier? Si Isabel ba nakita niyo na? Ha? Anong isabi? Ma? Si Javier po. Si Javier, na-aksidente po siya. Ha? Ma! Asan ang anak ko? Javier? Javier? Javier! Javier! Ang anak ko! Javier! Hindi
Wala tayong ibang dapat sisihin, Mama, kundi si Isabel. Tinangoy na nga niya yung anak namin ni Javier eh. Pati buhay ng asawa ko, ng anak mo. Dinamay pa niya. Huwag ka mag-alala, Mama. Ako mismo ang maniningil sa hayop na babaeng yun. Gaganti tayo. Gaganti tayo, Mama. Anak ko. Nasaan ang sundo mo? May masasakyan ba ditong jeep o tricycle? Saan ka pupunta? Wala ka naman pambayad, di ba? Wala kang pera. Ganito na lang gawin natin. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. May alam akong pwede mong matuluyan. Hindi. Salamat. Gusto ko lang naman makatulong. Sige. Teka, sandali. Sige, sasama na lang ako. Basta gusto ko yung malayo. Yung lugar namin sobrang layo. Sa sobrang layo nga tatawid pa tayo ng dagat. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis si Isabel Salvacion, sospek sa pagtangay sa nag-iisang apo ni Matilda Mercado. Sino mang makakakita sa sospek ay makakatanggap ng pabuya mula sa pamilya Mercado. Sige, parang maganda dun sa lugar yung sasama ko. Salamat nga pala dun sa pamasahe. Wala yun. Katatanggap ko lang naman ng bonus ko Rod nga pala. Zenny. Zenny yung pangalan ko. Pinangalan ko sa nanay ko na Zenaida. Halika, magkape muna tayo. Mamaya pa yung daon ng bangka. Halika na. Hindi ko alam ang pupuntahan natin. Ang alam ko lang, malayo siya at mabuti yan para sa atin. Doon tayo sa malayo, sa walang nakakakilala sa atin. Para hindi ka nila makuha sa akin. Mahal na mahal kita, Maya. Malayo pala tong sa inyo. Salamat, ha? Sabi naman sa'yo, di ba? Hindi kaya
magalit yung asawa mo kapag dinala mo kami ng anak ko sa bahay niyo? Wala akong asawa. Anak lang, si April. Matanda lang yun ng ilang buwan dyan sa anak mo. Tapos, ang nagbabantay sa kanya ngayon, si Tia Miding. Rod, nasaan yung nanay ng anak mo? Hindi ko alam. Ikaw, yung tatay ng anak mo, bakit hindi mo kasama? Wala nang tatay si Maya. Okay naman, di ba? Ayos na. Pagpasensya mo na lang, medyo mababa yung kisame. Nga pala, Chang, magkano nga pala yung paupa natin dito? 1,500. Isang buwang deposit, isang buwang advance. Bali, 3,000 lahat. Sige po, babayaran ko po siya. Maghahanap muna po ako ng trabaho. Hindi naman po ako namimili ng trabaho. Makakuha ko agad. Wala lang po talaga kaming matuluyan ng anak ko. Kung gusto mo, ito gawin natin. Alagaan mo yung anak ko. Pagkatapos, quits tayo. Kasi mahirapan ka pa rin naman magtrabaho yan. Maliit pa yung anak mo eh. Sige, maraming salamat. Napakabait mo. Rod, halika sandali. Saan mo ba napulot yan? May gusto ka dyan, ano? Nakilala ko po sa bus. Mukha naman matalino eh. Tsaka, maganda pa. Ikaw talaga. Kukuha ka lang ng kapalit ng nanay ni April. Kumuha ka pa ng may alagain. Mas okay na yun, Chang. Para may alam sa bata. Tsaka mag-aalaga sa anak ko. Ayaw mo yun, may mag-aalaga na para hindi ka na mahirapan. Hindi mas pabor sa'yo yun. Alam mo, Senny, huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Malayo itong lugar namin, di ba? Walang pulis na pumupunta dito. Alam mo, Wanda, ang swerte ko lang talaga ngayon. Kasi kapag namatay na yung biyanan ko, sa akin na mapupunta lahat ng kayamanan nila. Baka nakakalimot ka. Nandiyan pa yung pinsan ni Javier, oh. Mukha namang wala siyang mamanahin. Pero alam mo, pwede ko siyang ipalit kay Javier. Ginagawa mo dito? Shhh! Maniningil lang ako ng pautang. Alam kong may sikreto kang tinatago, Senny. Baka gusto mong bitbitin kita sa mga pulis. Wag.